Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, happy 100 days kay Digong doon po sa ICC. Ayan, isa pong milestone sa buhay ni Digong na makatagal po siya doon sa ICC. At ito po isang magandang pagkakataon din para po, 'di ba, makapagnilay-nilay siya, baka maisip niya na mali ang kanyang mga nagawa. Kaya po, kumbaga yung kanyang pananatili doon ay kumbaga isang malaking sa kanya to, isang malaking motivation sa kanya to para po makahingi na siya ng tawad doon sa taas, 'di ba? At bago siya malagutan, 'di ba, nakahingi na siya ng tawad at sana naging kumbaga matiwasay ang kanyang paghingi ng tawad. Kasi po alam nyo, meron po ako napanood na video nitong si Pulong Duterte na mensahe niya kay Digong, parang birthday yata o ewan ko kung baka after election to. Bibigyan lang natin ng reaction. Ito po yung video ni Pulong. Sa mga kapwa ko Pilipino sa iba't ibang panig sa mundo, sana hindi kayo mapagod sa pagdarasal na makauwi na ang ating mahal na Presidente Rudy. Gaya ng sabi niya, ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya para sa bayan mula pa noon hanggang ngayon. At sa edad niya ngayon, nararapat lang na ibalik siya sa bayan na kanyang pinakamamahal at nang madama naman niya kahit papano na mamuhay na isang super senior citizen o makatilaw siya sa iyang mga discount. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal sa aming ama. Tinatanaw namin tong isang malaking utang na loob. Salig lang ta sa Ginoo ug amping mong tanan kanunay. Yun, nako, sa edad daw po nitong si Digong na nasa 70 na, maganda daw na pauwiin na si Digong, iuwi na rito, ibalik na rito sa ating bansa para daw kumbaga magamit nito yung mga discount ng mga senior citizen, di ba? Pero sabi naman ni Digong, meron siyang 5 billion sa kanyang bangko. Nakapag-accumulate siya ng ganong kalaking halaga simula nung maging prosecutor siya, maging tauhan ng gobyerno, hanggang maging mayor, congressman, presidente, hanggang magretiro siya. Tingin ko hindi na, wag na nga paggamitin ng discount. At tama lang yun, doon na lang siya sa ICC kasi kapag nandito naman siya sa Pilipinas, wala din naman siyang ginagawa kundi puro paninira sa ating gobyerno. Mabuti na lang doon na lang siya, 'di ba? Bawas pa sa mga buwiset dito sa ating lipunan. Saka yung sinasabi ni Pulong Duterte na parang sa edad niya na yon, 70. Di ba? Matanda na. Sige, bigay natin kay Digong na matanda na, di ba? Talagang siguro kung naaawa sila o may naaawang iba, talaga siguro nakakaawa kasi matanda na. Pero bakit pinakandidato nyo pang mayor? Kung talagang naaawa kayo, bakit pinakandidato nyo pang mayor si Digong? Kasi unang-una, kung naawa talaga kayo sa kay Digong, unang-unang pipigil dyan mga anak, tapos mga asawa, mga kapamilya. Pero ba't hindi nyo pinigilan? Kumandidato pang mayor, tas naawa pala kayo. Diba? Kaya alam nyo, nasabi ko parang plastic na plastic naman tong mensahe na to. Kasi gumanon pa si Pulong sa dulo ng video. Alam niyo, parang hindi seryoso. Parang, hindi bagay Kay Yorme, no? Pag, gumanon si Yorme Isko Moreno, bagay Pero kay Pulong, mukhang trying hard. Kasi alam natin na ang mga Duterte, hindi po sila, hindi sila sa mga ganyan, yung mga trending, o mga gesture ng mga kabataan. Hindi. Mas kilala sila sa gurguran. Mas kilala sila sa pagiging mga astig. Ngayon, dito po sa sinasabi na ito ni Pulong,
tama lang yun. Kasi okay lang yun. Doon na lang siya. Kahit matanda na siya, doon na lang siya. Kasi wala naman na itutulong sa Pilipinas. May magagawa ba si Digong sa pagtaas ng mga bilihin? Mapipigilan ba ni Digong ang giyera sa Iran at sa Israel? Mapipigilan ba ni Digong ang mga pagbaha? Ang mga bagyo na parating? Hindi, wala silbi si Digong. Dito sa Pilipinas, dagdag perwisyo, dagdag dagdag isipin lang, kada bubuka yung bunganga, wala namang maitulong sa Pilipinas, puro paninira lang ang ginagawa. Kaya tama lang, doon na lang siya si Digong sa ICC. Okay na yon. So ngayon po, hindi ko alam kung kailan mensahe ni ni Pulong sa kanyang ama. Meron pong isang bagong labas ngayon na post itong si Pulong para sa 100 days naman ni Digong sa ICC. Panoorin niyo po. Ginawan ko ng audio. Ayan. Statement of Congressman Paolo Duterte on the 100th day of the illegal detention of former President Rodrigo Roa Duterte. Today marks 100 days since my father, former President Rodrigo Roa Duterte, was unjustly taken and held in detention in The Hague. As a son, the pain is immeasurable. As a Filipino, the injustice is unbearable. He is not a criminal. He is a man who gave his life to serve this nation, who walked the most difficult paths so that we may live in peace, free from fear and with dignity. He stood up against the enemies of the Republic, and now he suffers alone, far from home, far from his people. To every Filipino here and across the world, I ask you, from the deepest part of my heart, let us not forget him. Let us remember not just the leader, but the man, the father, the friend, the patriot who never turned his back on us. Tonight and in the days to come, let us pray for his strength, for his health, and for his freedom. Light a candle, say his name, and let your love be felt across the walls of that foreign prison. We believe in justice. We believe in truth. And most of all, we believe that the Filipino people will never abandon those who fought for them. Pay, bisan asa ka manibutang sa Ginoo, you are not alone. We are with you. One family, one nation, one light. Alam nyo, baliwala yung panawagan na ipagdasal o kumbaga yung magtirik pa daw ng kandila para kay Digong, 'di ba? Para daw dinggin yung kanilang mga kahilingan na maiuwi na si Digong dito po sa Pilipinas. Nonsense eh. Walang kwenta. Kasi kanino ba ipagdarasal si Digong? Di ba hindi nga naniniwala sa Diyos yan? Minumura nga niya ng Diyos eh. Di ba? Kasi katulad ko, nagdarasal ako. Hindi ako pala simba, pero nagdarasal ako. At nagdarasal ako sa itaas, kay Bossing, kay Papa Jesus, kay Papa God, kung ano man ang tawag natin dyan, sa iba't ibang relihiyon. 'Di ba? Meron tayong ganun na kumbaga tayo naniniwala na meron tayong isang tagapagligtas. At ang dinadasalan natin, tayong mga Katoliko ay si Papa God, si Papa Jesus, Mama Mary at ang iba't iba pang mga santo, mga Santo Niño, 'di ba? Mga yung sa Quiapo, 'di ba? Nazareno, ayan. Pero si Digong kanino ba ipagdarasal? Kasi parang be specific. Kasi si Digong hindi naniniwala sa ating Panginoon dahil tinatawag nga niya. Sabi nga niya, who is this stupid God? 'Di ba? Be specific. Kung gano'n, dapat ipagdasal siya kay ganito. Yan. Kunwari, ipagdasal kay Satanas, kay Lucifer. 'Di ba? Be specific kasi natungayan natin si Digong na Ultimo Santo Papa minumura. 'Di ba? Kaya kanino kaya ipagdarasal si Digong? At ito pa, kung talagang kayo concerned sa ama nyo, dapat sinabihan nyo si Digong nung ito'y nabubuhay pa na tigilan na yung mga paggurgur. 'Di ba? Kasi yun ang nakasama kay Digong yung kanyang mga paggurgur o pagpapagurgur sa mga kababayan natin. Yun ang nakasama kay Digong, no? Hindi kasi nagpapigil. 'Di ba? Hindi siya nagpapigil eh.
parang inuna niya, parang naniwala siya doon sa kanyang mga kaalyado, mas pinili pa niya yung kanyang mga kaalyadong drug lord kaysa sa mga kababayan natin na mga dapat kumbaga kanyang pinagsisilbihan. Ilang mas pinili niya yung yung mga ilang tao kaysa sa ating mga kababayan, di ba? Yun ang mali lang dito ni Digong. Nagpaniwala kasi siya sa mga, kasi nga katulad nun kanyang economic advisor ay Chekwa, di ba? So ano ba aasahan natin sa isang Chekwa na advisor o advisor ni Digong, di ba? Syempre puro pabor sa Chekwa ang gagawin niyan, di ba? Kaya po ayun, sana lang talaga kung talagang mahal nila ang kanilang ama, 'di ba? Sinabihan nila, tama na yung pag-uutos mo na gumurgur. Tama na 'yan kasi makakasama 'yan sa iyo, 'di ba? Yun sana ang yun sana ang inisip nitong si La Paulo, si Labaste. Kaya lang hindi nila inisip kasi 'yan 'Di ba? Hindi nila ito hindi nila ito pinakinggan. Mas inuna pa kasi nila yung di bali ng di ba? Di bali ng magkaroon ng maraming gurguran, di ba? Para sa ikaliligaya ng mga drug lord na kaalyado ni Digong kaysa sa ating mga kababayan. Yung sinasabi naman ni Pulong na ibinuwis daw yung buhay, hindi ko alam kung saan bande. Kasi ang alam kong nagbuwis ng buhay, like ngayon, birthday ngayon ni Jose Rizal, yun talaga binuwis yung buhay para sa mga Pilipino, diba? Yun talaga nakita natin. Talagang sinuko niya kanyang sarili at di bali na siya ay mawala sa mundo basta mabuhay lang ang revolusyonaryong paglaban ng ating mga ninuno ng laban sa mga mananakop na Kastila. Yun talaga kabayanihan yun, di ba? Kaya Jose Rizal o Andres Bonifacio, di ba? Yan talaga mga nagbuwis talaga ng mga buhay. Etong Gregorio del Pilar, Marcelo del Pilar, Juan Luna. Diba? Yan talaga masasabi natin talagang mga nagbuwis ng buhay yan. Pero si Digong, ano ba binuwis niyan? Baka nga ninakaw pa yung mga buwis natin. Diba? Saan banda yung binuwis ng buhay ni Digong? Binuwis niya yung buhay niya. Alam niyo yung ginagawa niyong bayani si Digong, napakaraming penerwisyo niyan. Diba? Sila Kerwin Espinosa, yung si Jed Mabilog, Laila de Lima, Trillanes, mga pinerwisyo nila. Pinerwisyo ni Digong at ng kanyang mga lipori sa mga buhay nito dahil inaayawan nila si Digong. So saang banda dapat ipagdasal si Digong at saang banda may ibinuwis na buhay si Digong? Kasi wala kaming maalala na ginawa niyang pagiging bayani o pagbubuwis niya ng buhay. Wala nga akong nabalitaan na na dumapa o nadapa para sa bayan. O nauntog man lang ang ulo dahil sa bayan. Hindi. Wala. Ang ginawa ni Digong, puro pakikipag-away, pakikipaglaban sa mga kumakalaban sa kanya. Kitang-kita natin kung paano niya pinakulong si Laila de Lima na walang kasalanan. Diba kaya saang banda? Hindi ko alam, ewan ko lang kung ano ba. Meron pa talaga akong dapat intindihin sa sinabi ni Pulong kasi bakit ganun? Hindi ko magets kung saang banda o saan ang pagkabayani ni Digong na ibinuwis yung buhay. Hindi ko makita. Kahit i-research ko ano ang nagawang maganda ni Digong sa ating bansa,
Wala eh. Ala akong makita. Yung mga tulay na pinagawa niya, bumabagsak. Ang mga naalala ko lang, si Kian De Los Santos, etong mga Parohinog, etong si Rolando Espinosa ba yun, yung mayor sa Leyte, tatay ni Kerwin, yung mga naalala ko eh. Yung mga pagbubulsa ng pera ng ng Parmali, yung pera ng PhilHealth inilipat sa sa procurement service ng Department of Budget and Management. PhilHealth ba o Department of Health? Hindi ko matandaan eh. Nilipat yung pondo. Sa halip na makamura, ang nangyari na pamahal pa. Kung dati nakakabili tayo ng tigi 11 pesos na face mask, nung nilipat doon sa procurement service ng DBM, naging mas mahal pa. 16 pesos yata, naging 27 pesos. Hindi ko matandaan yung exact na ano yan. Alam nyo, makikita nyo yan kay Dick Gordon na issue. 16 pesos na face mask, naging 27 pesos. Napamahal pa. Nung Department of Health ang bumibili, mura. Nung lumipat na sa DBM, napamahal pa. Nalugi daw tayo ng nasa 1 billion pesos sa transaction na yon. Sabi ni Dick Gordon. Yun yung mga naalala ko mga bank accounts nila ni Sara na merong milyong-milyong pera. Tapos yung sabi ni Digong na meron siyang 5 billion na na-accumulate simula magtrabaho siya sa gobyerno hanggang magretiro siya sa politika. Kahit sabihin mo pang sumasahod siya ng 100,000 kada buwan, hindi niya kikitain yung 5 billion pesos na yun. Kahit sabihin ng 30 years, 40 years, 50 years siya sa politika, 50 years siya sa gobyerno, hindi yan kikitain. Ng isang Digong Duterte yung 5 billion pesos na yan. Diba? Kaya ang masasabi lang natin, happy 100 days Digong diyan sa ICC at diyan ka lang, stay ka lang, stay put ka lang diyan, okay lang kami dito, nabubuhay pa rin kami, ganun pa rin naman ang buhay namin, kaya ikay nandito, kaya ikay nandyan sa ICC, wala namang nabago. Tingin ko nga mas gumanda pa nga buhay ng ibang Pilipino, ng ilang mga Pilipino dahil wala ka na dito sa Pilipinas. Yung pag-aalala mo sa amin, wag mo na kaming alalahanin kasi kami, malaya kami, ikaw nakakulong. Yun lang masasabi natin kay Digong. At eto lang, kumbaga, kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, yan ay katibayan na hindi ka talaga makakaligtas kay karma. Hindi ka makakaligtas kay tadhana. Alam niya ang mga ginawa mong kalukuhan, alam niya ang mga ginawa mong katarantaduan, alam niya ang ginawa mong panlalamang sa mga kapwa mo Pilipino, kaya hindi ka niya paliligtasin sa mga kasalanan. Ikaw ay magbabayad at eto na yung pagbabayad mo sa mga kasalanan mo. So, happy 100 days Digong, sana tumagal ka pa dyan, may you have many more days to come in ICC. At manalangin ka kung sino man yung Diyos mo. Manalangin ka kung sino man yung sinasabi mong Panginoon mo. Kasi iba yung Panginoon namin. Yung Panginoon namin, alam ang tama't mali at hindi ito kumukonsinti sa mali. Yung Panginoon mo, yun ang pagdasalan mo. At baka ikay dinggin at itakas ka niya dyan sa ICC. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Naku, Digong, dapat talaga God first Saan ba nakaturo ang God first? Doon sa taas. Dapat God first, yung nasa taas, hindi yung nasa ilalim ng lupa. Hindi yung nasa impyerno ang dinadasalan mo.